Kumusta mga fam? Ako nga pala si Belle, ang narrator ng anime Story PH. Bago natin simulan ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa original na kwento ng Slam Dunk o manga. At ang writer ng kwentong ito ay si Mariel C. Almoroto na pinamagatang Love at Second Fight. At kung bago ka pa lang dito sa aking muting channel, huwag mo na rin kalimutan ang pindutin ang bell button para updated ka sa aking mga upload araw-araw. So tayo na, simulan na natin. Samantalang, dahil sa winika ng dalaga ay tila nakaramdam ng paru-parong lumilipad sa tiyan ni Hanamichi. Nagiinit ang kanyang mukha dahil sa katagang binitawan ng pinakamamahal niya. Ang saya-saya niya nang marinig iyon, parang nais niyang magtatatalon sa sobrang kilig. Mahigpit na hinawakan ni Hanamichi ang kamay ni Kaiden, tsaka niya ay dinikit ang noo sa dalaga. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, honey. Ang nararamdaman ko ngayon, hindi kayang tumbasan ng salita lamang. Hindi ko maipaliwanag ang naghahalo-halo ang nararamdaman ko para sa'yo. Kung pwede lang na ipagdamot kita sa lahat, gagawin ko. Kaso baka masakal ka lang. Inangat niya ang palad ni Kaiden at hinalikan nito. Mahal na mahal din kita, Kaiden. Ha? Nanlalaking matang pang-uulit ni Hanamichi sa sinabi ni Mito. Oo nga raw, iyon ang chismis sa mga ilang kaibigan niya rito sa Shohoko. Sabi ulit ni Mito. Totoo ba yan? Pero bakit daw? Anong dahilan niya para bumalik dito sa Shohoko? Tanong ni Hanamichi kay Mito. Hindi ko alam. Malay ko ba? Simula noong umalis siya rito sa Shohoko, ay limit na lang ang nalalaman ko sa kanya. Ibang-iba noong first year pa tayo. Nakasama natin siya. Hinahatid pa natin pa uwi. Sumandal na lang si Mito sa kanyang upuan ang dumi 4. Napatingin si Hanamichi sa kawalan. Patong-patong na rason at dahilan ang pumasok sa kanyang isipan sa pagbabalik niya rito sa Shohoko. Hindi kaya si Rukawa ang dahilan? Hula naman ni Hanamichi. Kumibit balikat lamang si Mito. Malay din natin, pero imposible na ata iyon pagkatapos ba naman siyang prangkahin ng ganoon ni Rukawa. Ang martir niya naman ata kapag interesado pa rin siya roon. Bumuo ang pag-aalangan sa isip ni Hanamichi dahil bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Napailing siya. Hindi maaaring makaramdam siya ng ganito. Nariyan na si Kaiden. Dapat wala na ang nararamdaman niyang ito. Sakuragi, may naghahanap sa'yo. Tawag ng isang kaklase kay Hanamichi. Napatingin si Hanamichi sa pintuan ng kanilang classroom. At pumasok ang isang babaeng mas lalong nagpatibok ng puso niya. Kahit si Mito ay nagulantang sa kanyang kinauupuan. Long time no see, Sakuragi. Nakangiting bati nito. Haruko. Samantalang, sa harapan ng classroom ay nakatayo pareho sina Hanamichi at Haruko habang tinatanaw ang labas ng building, habang napagitnaan ang seramikong transparent ng bintana. Hindi batid ni Hanamichi kung bakit nais siyang makita ni Haruko. Ang alam niya lang ay parang mabibingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ang babaeng unang inibig niya rito sa Shohoko ay kaharap at kasama niya ngayon. Nakakatuwa lang isipin na si Miyagi na nga ang naging team captain ng Shohoko. Masayang wika ni Haruko
habang nakadungaw sa bintana. Agad namang napatango si Hanamichi. Oo nga, tama ka. Deserve naman ni Kurotsky iyon. Tumawa naman si Haruko. Siguro, nagpapasaway ka na naman ano? Baka ini-stress mo si Miyagi. Umiling si Hanamichi. Hindi ang bait ko kaya. Good boy kaya ako sa training. Napakamot na lang siya sa likuran ng kanyang ulo. Haruko, bakit mo pala naisipang bumalik rito sa Shohoku? Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin mawari ni Hanamichi ang dahilan niya. Hindi naman sa ayaw niyang makitang muli ang dalaga. Sadyang hindi niya lang nalaman ang rason. Masaya siya dahil muling bumalik si Haruko, ang babaeng nagpapakilala sa kanya at nagpapasok sa mundo ng basketball. Nasasabik na siyang ipakita sa dalaga ang mga pagbabago at husay niya sa laro simula noong umalis ito. Nais niyang ipakita kay Haruko kung gaano siya kasipag sa training na hindi tulad noon ay may halong kompetisyon kay Rukawa. Bakit ako bumalik? Napahawak si Haruko sa kanyang ibabang mukha at sandaling napaisip. Mas sanay kasi ako rito eh. Narito ang mga taong nakasanayan ko. Ang mga taong narito ang gusto kong makasama. Akala ko sa eskwelahang mapaglilipatan ko ay sasaya ako. Pero hindi iyon ang inaasahan ko. Narito at kayo pa rin ang hinahanap-hanap ko. Sagot nito na parang inaalala ang pakikipagsapalaran sa ibang paaralan. Ngumiti siya kay Hanamichi. Napatulala si Hanamichi sa kanya. Kung ganun, hindi ka na ulit aalis. Umiling ang dalaga. Mananatili ako rito at subaybayan ko ang pagiging mahusay mong manlalaro sa Kuragi. Nakangiting sagot nito. Parang mga tambol na nagtatambulan ang kalagayan sa puso ni Hanamichi. Nang wikain niyo ni Haruko, nagiinit ang kanyang mukha, parang gusto niyang sumigaw. Ay, aba naman, syempre. Ipapakita ng hinyong ito kung paano ito mas naging henyo pa. Aasahan ko yan sa Kuragi. Suportadong sagot ni Haruko. At aabangan mo, Haruko. Ipapakita ko sa iyo na mas magaling na ako kay Rukawa ngayon. Mayabang niyang sabi ulit habang piniplex pa ang bicep ng kanyang muscles. Nagtawanan naman silang dalawa. Samantalang, lunch break nang maisipan ni Kaiden na bisitahin ang nobyo sa classroom nito habang dala ang isang maliit na lunchbox na hinanda niya para rito. Habang paakyat siya sa ikalawang palapag ng second year building ay nakasalubong niya sa hagdanan ang payapang mukha ni Rukawa. Rukawa, ikaw pala. Yo, maikling sagot nito. Napangiwi na lang si Kaiden kahit kailan talaga ang tipid nitong magsalita. Si Hanamichi, nakita mo ba? Tanong pa niya. Tinuro lamang ni Rukawa ang koridor ng second floor. Naroon. Yumuko si Kaiden sa kanya bilang pasalamat. Sige, mauna na ako sa'yo. Ibibigay mo ba iyan? Sandaling natigil si Kaiden sa pag-akyat nang tukuyin ni Rukawa ang dalang lunchbox. Oo, sabay kasi kaming kakain. Nakatingin lang nang direkta si Rukawa sa kanya. Bakit? Takang tanong ni Kaiden. Tumalikod si Rukawa. Wala. Mag-iingat ka. Nang tuluyan nang makababa si Rukawa hanggang sa nawala ito, ay naiwan ang takang mukha ni Kaiden. Mag-iingat ako? Hindi niya maintindihan ang pinaparating ni Rukawa. Umiling na lang siya at nagpatuloy sa pag-akyat. Pagkarating ni Kaiden sa ikalawang palapag, sa saktong pagliko niya ay natigilan siya. Biglang sumikip ang kanyang dibdib at humigpit ang hawak niya sa dalang lunchbox nang makita si Hanamichi na masayang nakikipag-usap sa isang babae.
Hindi niya mamukhaan o nakikilala ang babae. Ang masasabi niya lamang ay maganda ito, maputi, may makakahumaling na boses. Agad na uminit ang ulo ni Kaeden nang makita silang sabay na nagtatawanan. Parang sanay na sanay sila sa isa't isa. Sino ang babaeng yan? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Ito ba ang tinutukoy ni Rukawa na mag-iingat siya? Nang makita siya ni Sakuragi ay kumaway ito. Kaeden, masayang tawag ng kanyang nobyo habang kaharap nito ang magandang babae. Agad itinago ni Kaeden ang dalang lunchbox sa kanyang likuran, pati na rin ang pag-iinit ng kanyang ulo. Ngumiti siya at kumaway pabalik kay Hanamichi. Naglakad siya palapit sa gawi ng kanyang nobyo. Kaya pala ang tagal mong bumaba, wika ni Kaeden habang nagpipigil sa sariling magalit. Baka sa mukha ni Hanamichi ang dispensa at paghingi ng tawad sa dalaga. Ano nga kaya ang ipapaliwanag ni Hanamichi na ngayon ay nagbalik nga ng Shohoko itong si Haruko, ang unang babaeng minahal ni Hanamichi. Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod pa natin na episode. Maraming salamat.